skill ng Rafaela ngayon, nagtatanggal ng slow for 1.5 seconds. So yung mga ganong klase ng dagdag, it's the newest addition to the arsenal na meron ng Rafaela. Parang sumakta pa din sa trivia about kay Cho kanina kasi diba sabi ni Cho, in the world of Kung Fu, speed defines the winner. So, 2023. 2023, as per Cho. So parang dito, laban ng Minana is gonna be speed. Again, mind you, Rafael Echo, kilala din sila as having a playstyle that is really more into speed, like really fast. Kaya tinawag sila House of Highlights. Tinawag sila na Echo Express. Echo Express. So, kalaban ngayon ng Echo ang sarili nila. But the difference is, merong sustain ngayon ang Minana Evos with Rafaela and Matilda. Sino dito yung Phosphor? Phosphor is actually looking like a Lancy. Oh, Rafaela with nasasaktan agad sa mga early suntukan. Itong si Brusco AR, habang Lancy ay nandun din naman. Pero kung titignan natin ang ginagawa ng Echo ngayon since nung game number 1, I mean, nasabi ko kasi nung game number 1, sobrang passive ni Sanji. Ngayon, puro pasugod na ang hero niya. This is a hero that he's using very good. Lancy is gonna have a difficult time pero makakatakas para naman siya. I'm just very curious sa anong build dito ni Lancy kasi dalawa silang heroes that are very good in terms of like the damage out or the healing output. Pero yung damage output is not gonna be there as much. Wilderness Blessing ulit ang kukunin na talent dito ni Lancy just because of the rotation na gusto niyang gamitin. Also the same para sa Matilda. So yung dalawang supports nila coming from the side of Minana Evos, ang pinili is the Wilderness Blessing. Pero it's also the same para kay Cho para mag-rotate siya ng mas mabilis in terms of like the lanes. Oh, and speaking of rotation in terms of lanes, medyo hindi pa natin talaga makita kung ano ba talaga gustong puruhan ng mga teams natin in terms of laning. Kasi diba usually parang as early as 2 minutes or prior to first turtle lane, may gusto na sila makuha agad or ma-force na pa-away. But Boy AR ay kukuha muna ng mga jungle against Card Easy for this game na magkakasalubungan lang naman. Basically same for this one. At ano ba natin kung paano yung gagawin na labanan ng sustain again with the Sanji, so one of the players na Sanford na dito na. Dito rin Dragon nasipa na rin. At ang unang turtle na makukuha dito naman muna ng Echo. Hard easy again with that kill. Kakaiba itong ibang galawan dito ng Echo. Parang si Kuya Sanji ngayon, zone kong zone eh. This is what we've been talking about. Adjustment is the name of the game para sa mga Orca. Nakita natin kanina na Rafaela can stop the slow, pero hindi niya mapipigilan yung stun, which is why the Way of the Dragon was picked up or Show was picked up para sa skill na yun. Para lockdown ka agad doon sa Benedetta, Boy at AR goes out, and Echo gets the turtle. Pero kita mo naman. Piti-piti si Kuya Carl. Net na eh. Actually, si Moy, nakakunod kasi Plaza. Medyo medyo unorthodox. And ngayon lang natin makikita. Let's see kung paano paggaganahin ito. Pero doon pa sa may bandang taas. Stanford and Lord JMAR. Nakapatay itong Minana. Sabi natin kanina, kailangan natin tutukan lahat ng mga lanes eh. Kaya kailangan talaga natin yung mga dalawang camera angle. As always, so that's gonna be the solo kill for Lord JM. Kinagandahan pa doon is, makakapag-flato pa si Lord JM AR. So in terms of gold, definitely, ay nalalamang dito si Lord JM. Which is, for Echo, kailangan nilang bantayan ngayon yung damage na pwedeng ibigay. Ang dami ng nakuha ang energy shield gold dito ng side ng Minana Evos. And going back to the keys to victory, di ba? Yun yung sinasabi kanina na you have to give a playmaking hero para dito kay Lord JMAR. Tedesla is a very good hero in terms of laning dahil meron siya ng first skill. Plus, andun yung flicker ability na nanggaling dito kay Doming. So that's -1 in terms of the battle spell and aware ang Minana dito heading into the second lord of the matchup. Pero ano ginagawa nila eh, parang nagbibigay sila ng space kay BenQ. Kita nyo kanina yung parang supposedly sandwich play sa may bottom lane. So for Minana iwas dito, hindi pa naman sila nagpapadala dun sa rotation na ginagawa ng Echo. At kung titignan niyo yung pwesto ni Boy at AR, parang... Ay! Nakuha niya. Naagaw, pero walang retry dito si Boy at AR. Pwedeng madaliin ni Cartesian ng buong Echo. Itong second turtle ng ating game. Mahabol pa si JP may tendency sumipa ito. Pero na-cancel lamang yung pag-ambay. Lord JM, tititigan na lang niya yung turtle na iyon. Pero hindi makikipagsabayan pa. Andun si Cartesian. Sanji ay lilipad na rin. Second kill
para sa The GOAT. Medyo risky yata yung naging decision ni Lord JM doon kasi at that moment parang wala na rin siyang kakampi. Tama ba, Kuya Hans? Oo. It would be okay sana, in my opinion, na ginawa niya yun and then nag-transition yung Minana Evos sa baba to get a kill. Pero instead, Minana Evos, yung tatlong heroes nila, nag-translate na bumaba na lang ng konti at andito, DPDP na naman. Pero makakuha ng purpose, gonna be none other than... Oy, nasipa at hindi tumama yung mga Jabobits. Habang si Domeng AR nakikipagsabayan dito kay Cortez, hinabol sa likuran Oy! kay JP. Woo! Pero nandun yung pagdambas Oh! with the kill. Sanji at ang buong kupuna ng Echo dito ay atras 2K gold lead para sa kanila. Isang mabilis sa paglamang at dahil dyan makakasira pa ng Torre dito sa may bottom lane si Ben Cutie and for Echo gumagana na ulit yung Sanford na biglang papasok tapos merong backup. Actually nauna si Cartesi doon but again for Echo they are again adjusting in between the games kaya naman lamang sila ngayon almost 3K gold lead at may sipa pa! Wow, may Silking Eagle din, no? And Sanji, grabe yung mga pagtipi dito. Recall party talaga. You're seeing the effect of the Wilderness Blessing coming into full action. Sobrang bilis makasali ni JP sa mga team fight knowing na meron siyang 7% na dagdag in terms of movement speed kapag nakaka-encounter siya ng kalaban sa ilog. Kaya naman wala siyang takot to actually further engage a little bit more. Ganyan din si Sanji ngayon na tumitibi-tibi pa rin. Talagang minamamana nila dito. And JP ay makakakuha ng kill pasag din yung gitnang Torre. Pero doon sa may bandang itaas, at least merong trade na gagawin ang Minana Evos. Magtatagumpay ba? Mababasag yung Torre doon sa may itaas. Alam mo, parang napapansin ko lang dito, though, for Lord JMAR, medyo hindi siya agad nakakasama pagdating sa team fight. Again, with the movement speed kasi, if I'm not mistaken, mas mabilis talaga nadadating yung may dragon. Ikaw ba naman may dragon ka na sasakyan? Talaga makakapunta ka agad sa team fight. Yun na nga, ang hirap kasi nung sitwasyon niya eh. Parang aerial kasi yung kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin na hindi mo alam kung saan manggagaling yung dragon. Hindi mo na alam kung saan manggagaling yung dragon. Pag lumapag pa, damage or healing reduction din yun kasi nandun dala ng ultimate with a Black Dragon form is something na naka-angkla ngayon towards the side of Echo. Kaya naman kung titignan natin na mabuti, it's gonna be an uncontested turtle na mapupunta na naman sa Orcas and you love the emblem na pinili dito ni Sanford. Quantum Charge dahil once na makalapag siya, basic attack and then dagdag movement speed yun para makalapit siya dun sa backline. So mas pinabilis pa. Kaya Mas naman, pinabilis. mas mabilis din ang pagkakakuha dito ni Benny Cutie ng Torre sa may top lane. So parang medyo na ano ngayon, ang pwede natin sabihin, overwhelm ang Minana Evos ngayon sa rotation na ginagawa sa kanila ni Echo kasi parang limited na ngayon ang kanilang pwestuhan. Although in terms of team fight, ano ba ang kailangan gawin ng Minana Evos para makapalag dito sa aggression na ginagawa ng kalaban nila? I mean, you have to stay intact na kailangan magkakasama pa rin kayo. Nakikita naman natin towards the build-up dito ng side ng Minana na medyo naaalagaan naman nila si Domeng kasi nakakuha siya ng 4.5k. However, ang nahihirapan kasi dito ang side ng Minana is gonna be none other than aabot sa point na kailangan nilang mag-alaga ng konti dahil walang physical or magic damage ang side ng Minana Evos. Oh, Yung no. Rafaela at saka yung Brusco lang yung kailangan talaga nilang pagtuunan ng pansin in terms of healing. Meanwhile, Echo, build up na lang. Ayan, alam ako! Ako, naaabutan nga. Nandun yung mga Jabombits. Lalayo mo na si Bruce Oh! Wayne dito. Habang si RCD sasaluhin lang lahat ng damage. Pero napa-ulti na rin ito si Matilda. At si Benny Cutie Aray! makakuha rin ng kanyang Alam na- kill. How about Tornabart Memory? Buti na lang sakto yung heal na nailaban Si Boyet niya. sa likod. Sanji with a kill. Habang Sanford versus Boyet, kakayanin nga ba niyang isustain dito? Makikipagsabayan din pero tatlo. Naku po, may checkpoint. At si Belly at ang buong kupuna ng Echo talagang may pagtipi na naman. It is a TP City, Recall City. Sabi dito, milestone Apex Predator achieved 1,000 kills in his MPL Philippines career, rank 5 in MPL Philippines all-time kill leaders. May kita natin ngayon para sa Echo 7.2k gold lead. At para dito sa Minana Evos, parang kahit meron silang damage, hindi nila nasa-secure kill. Free hit pa rin na si Benny Cutet. Nararamdaman na natin yung bagyo. Now a 2-0-1 KD at meron pang Lord. Mukhang hindi makakasilip ang mga Tigre para sa objective na to. It's difficult for them to take the Lord into their side dahil Minana, they don't have the poking heroes. Wala sila nung mga heroes or yung mga magic damage dealers na dapat sana ay makaka-counter sa ginagawa ni JP. JP, even though siya talaga nabubugbog dito ng side ng Minana Evos, okay lang sa kanya eh. Kasi naaalagaan niya yung ibang members na nanggagaling sa side ng Minana. JP getting the 1 out of 2 deaths na na-accumulate ng side ng Echo pero titignan
tignan mo naman sa items na binild up ni JP, he's really just trying to build up more on the physical defense. Ang Dikuras pa lang yung kanyang nabibuild up dito, also with the blade armor na na-secure na ni Sanford, pero that just goes to show you na sobrang ganda ng engagement or ng build up na ginagamit ng Echo dito kasi wala naman silang kailangan alalahanin in terms of magic damage. Nako, parang mahirap talaga para sa Minana Evos at si Daddy JP, tinatayuan niya lang yung mga players kanina, parang 3, 4 ang kanyang mazozone against Minana Evos. May kita natin mag-march in dito sa may middle lane ang my lord. Meron pang IMU para kay Sanji with that ultimate coming from Matilda. Yan na, nasipa ka agad. Sabi ni JP, tara na, sabayan na Uy, teka agad lang. natin ang kumulaan ng Minana pero mapapabagsak dito si JP. Lalayo si King Eagle pero aatras din muna itong si Brusco AR. Mabilis na clear wave ang isasagot ng mga Tigre habang si Sanji at sakit na ng mga buga. Ngayon si Boyet AR ang nandun sa may likuran. Ala ka! Ex-Domain AR ay mapapaatras na rin. Electro-Fanboy na ilatag niya. Sanji Sanji. dito nakaganib Stop! pero nandun si Card Easy para sa login. Lahat ng damage with those taunts. Grabe nangyayari ngayon para sa ating laban, but Sanji is still alive para dun sa team fight na yun, and Minana Evos against struggling kung para magsesecure ng kill. But the more na mag-extend ng laban, kanino ba talaga lalamang ang late game DPS, lahat ng mga factors pag inad? It's gonna go to the side of Minana kasi magta-translate to in terms of like the physical damage output. Yung going back to our keys to victory a while ago, kailangan mong ibangko yung damage kay Doming. Kailangan mong tumagal sa laban. And Sanford already committing his ultimate. That's something na magbe-build up ngayon sa side ng Minana kasi alam nila na wala nang gaanong ultimates, pero it's also the same thing for Echo. Alam nila na hindi na makakalabas ang side ng Minana Evos. They can sustain themselves pero they can go out para maghanap ng kahit anong man. O parang ang pinaka-go signal ngayon sa Minana Evos pag nakita na nila yung Dragon Dance. Parang magiging Malabinondo, Chinatown ang base ng Minana Evos later on. Kasi again, if ever na mauna kasi sila sa positioning, tapos naka-Dragon Dance dito, or Dragon Form rather, si Sanford, parang mabibigilan lang din. No. Kung ano yung gusto nilang play. So, narinig nyo na tayo, kapit lang muna sa cellphone. Yan muna ang gagawin talaga ng Minana Evos. But for Echo, they really have to end this game as much as possible after Yup. this next Lord. Actually, kung titingnan mo, no, tama nga yung sinasabi ni Hans dito. Medyo one-dimensional ang lineup ng Minana Evos. Physical lamang ang kanilang panggagalingan. At alam kagad ng Echo kung paano kakounterin yun. And yun yung magiging downside. Kuha ka na ng mga physical item, physical defensive item, and ngayon may immortality na rin si Carl TC. So additional survivability para sa kanya if ever na mapita siya dito. Kasi may kayang-kaya na nilang kumuha if ever dito eh. Which makes the job easier para kay JP. He knows na medyo mahihirapan siyang targetin si Boyet. Lord JM's gonna make a play. So who's left? Si Doming AR na lang. Doming ang kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin dito. 1-2-0 as of the moment with the Quantum Charge as your emblem. Minana Evos is actually doing a decent job in split pushing pero hanggang kailan nila magagawa yan? Because Echo is already building on a 10.3k gold lead. Laki. And halos 2 to 3 full items na yan if we're gonna be talking about it. And Echo, they're seeming to go back to Echo Express. Oo nga, yun yung sinabi natin na nung natalo sila against sa RSG Blaze adjustment, ganun din coming to this game number 2 against Minana Evos at malaki agad ang kanilang kalamangan. Middle lane turret ay masisira. Ayan na! Ayan na, umaamba pa lang eh, pero nakasipa na kagad. Burst kay Eri mamamatay yung flicker. E magkagamit din ni Domin AR. Ngayon si Poyet, pinipilit lang i-clear yung mga minions pero sapat pa yung kanilang clear wave. Pwede mag-base up dito ang kumala ng Echo pero Electro-Fan man nalatag. Ngayon, nalilipad din. Aatras muna si Sanji dito habang si Sanford ay mapapaatras din. Lord JM, ina-absorb lang lahat ng damage pero may heal pa rin na isasagot ang Minana at magiging successful yung unang wave ng minions pero marami pang kasunod. Andito pa si Carl at kumpleto pa ang buong kupunan ng Echo pero ngayon hihinga ng saglit ang Minana. Makakadepensa pa rin ang Minana at nararamdaman natin ang sakit ngayon at hindi mahanap si Sanji during that moment at for Echo, wow! Dalawang torre or nasira na rin na yung middle lane, nasira din nila yung bottom lane. For Nana Evos, they have the kit on defending pero parang hindi maka-free hit si Valdoming kasi di ba maganda yung penalty zone kanina, tama ba Hans? Maganda ang penalty zone, pero maganda rin yung Petrify combo na nanggaling kay Sanford. That's the reason why hindi talaga maka-free hit si Doming ngayon. Boyet AR is gonna be the man up for the job na makahanap ng access doon sa backline. Kaya kahit papano, napupuruan niya naman si Sanji, which inhibits Echo. Pinipigilan nila yung Echo to actually engage a little bit further more. Pero it's also the same thing para sa side ng Echo. Alam nilang kaya nilang mag-engage ng tuloy-tuloy kasi tingnan mo naman yung gold na hawak nila. It's 12.8k
Wow. 8K. Very strong in terms of the aggression na talagang ipinapakita nila ngayon. And this is something na kailangan i-address ng Minana. Kamuntikan pa sila kanina kasi wala yung Matilda. Rafaela lang yung nag-heal. Parang isang combo lang ng Echo, Sipa, tapos kahit sino lang mag-hit doon sa masisipa, parang automatic na secure kill na rin ng Echo. Talaga namang medyo mahirap para yun sa Minana na balik na rin ang sitwasyon ng laban. Mayroon pa palang immortality ngayon si JP, so talagang Sipa lang kung Sipa, kahit sino. Actually, pero hindi rin naman imposible no, para sa Minana Evos dito na makabawi pa. Kasi again, nakita natin yung pagdepensa nila, yung taas ng clear wave na meron sila. Pero kasi sa ngayon, bitin sila sa damage. Alam natin si Boyd AR, nag-transition siya na bumuo muna ng mga defensive items. Kasi siya lang naman talaga ang tatangke. And dahil doon, nakompromiso yung physical damage item nila and umaasa lang sila, or physical damage na makikreate nila at umaasa lang sila kay Domeng dito sa pag-create ng mga atake. Alam mo, after ng game na to pa nagkataon, di ba si Boy at AR din na si split push, medyo matitindi-tinding paghihilot ng kamay. Ang kailangan niya gawin kasi hirap mag-Benedetta si split push, ikaw pa mag-retribution. Tama. Basta, Red Bull. ang dami mong pipindutin. Tama. Yun na yun. Yun lang yun. But yeah, sige pindot, makakuhain ng instant. Oy. Hala, Naparetro tira mo yung dito. mapa. Tira mo yung Andito mapa, na, Min. Apat na members mula Napapalibot sa na namin. dito. Pwede siyang sipahin. Sanford, makakatakas nga ba? Gamitin mo na lahat ng mga dash mo, boss. Sige, Pero, boss. Ay, grabe. Grabe Ato, yung lilipad. pag- Sige ba? Ay! At si Brusco dito, may hatid nga ba niya? Ayun Ay! na nga. Mapapatay pa rin, pero sabi ng Echo, tara na, panata na natin sila lahat. Brusco ay makakatras, kulang ng isa ang kupunan ng Minana. Naku po, hindi sakto din yung play na tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo, hindi makakatakas. Oh, Si no. Boy at AR during that moment at kulang sila ngayon para taga-depensa dito sa Lord. Oh no, kailangan nila kumapit. Ngayon ang Echo ay kasama Oh. yung Luminous na Lord. Nandun yung Taunt. Habang si Lord JM, penalty zone, flicker na gamit ng Are. Brusco AR ay nandun din para dumipensa. Nandito yung Lord JP nasa Lock. likuran. Bababa sa 30. Oh, Lord, Pero Lord! ngayon sa Ligigan, dalawa nyo dalawa. Pagsaksilan si AR. Base lock na ang mga Orca. And we have game number 3. Napakagandang performance para sa side ng Echo. Again, instant nakapag-adjust din agad. That winning moment is brought to you by our official partner, FW Life Insurance. Echo Express, again, adjusting midway. Game number 2 in an instant. At ang Minana Evos, medyo naharang agad yung mga kanilang strategy coming into game number 2.